bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa mga maiinit nating balita. And especially, yung mga cellphones rin nyo, kung nakasubscribe na kayo sa akin, ma-notify yan kung meron tayong breaking news o kung meron tayong bagong uploads o kung nagla-live man si Donmar TV. Okay? So, importanteng mag-subscribe tayong lahat. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so ito, ipapakita ko sa inyo itong kay Bong Revilla. Ito. Ayan o, nag-trending yan o. So, ito, ang tatlong Revilla raw, 3 Bong Revilla Solons, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ako sa tingin ko ha, kasi itong tatlo, hindi included si Senador Bong Revilla kasi senador siya eh. Pero itong mga Solons diyan sa House of Representatives, hindi raw ito pumirma. I believe sa paniniwala ko, hindi ito pumirma ang mga Revilla kasi alam nila. Okay? Tatandaan nyo ha, alam nila na itong si Bong Revilla, nung nakulong po ito sa panahon ni Pinoy, okay? Si former President Duterte lang po, under the administration of former President Duterte, yun ang isa sa mga dahilan na tinulungan po ni Tatay Digong na makalabas po sa kulungan itong si Bong Revilla. Okay? Kasi sa totoo lang sa panahon po ni Pinoy, inakusahan nila itong si Bong Revilla. Alam naman natin kung anong nila, di ba? Pero pagdating doon sa korte, napupolitika kasi. Okay? Sa panahon po ni Pinoy, napupolitika. Walang sapat na ebidensya. Walang sapat na ebidensya pagkatapos kahit walang maipresenta na sapat na ebidensya, nakukulong pa rin at sa panahon po ni Pinoy, makokontrol ni Pinoy ang judicial system. Makokontrol niya. So, merong pamumulitika doon. Okay? Ngayon, pagdating po sa panahon po ni former President Duterte sa kanyang administrasyon, sabi ni former President Duterte nung panahon ng kampanya sa 2016, no, nung tumakbo itong presidente si Tatay Digong, sinabi niya yan sa lugar, ng probinsya nitong ni Bong Revilla na makakaasa kayo sa akin. Sabi ni Tatay Digong, I could still remember that. Makakaasa kayo sa akin na sa panahon ko walang bias. Kung naniniwala kayo na walang kasalanan itong si Bong Revilla, makakalabas yan. Yan ang sabi niya sa mga constituents niya. Diyan sa lugar ni Bong Revilla. Naniniwala si Tatay Digong na walang mabigat na ebidensya yung kay Bong Revilla at that time. Merong magsabi, it's very obvious na ganun, ganyan. Guilty itong si Bong Revilla. Hindi naman kasi ganyan ang korte eh. Ang korte po, hahanapan ka ng sapat na ebidensya bago sila mag-judge sa iyo kung convicted ka ba, guilty or not guilty. Okay? Kaya, na-analyze yun ni Duterte. Hindi ko ibig sabihin na pumapanig po si Tatay Digong kay Revilla. Hindi. Naniniwala si Duterte ng due process sa judicial system at that time. Hindi siya nangingialam. Hinahayaan lang niya. Pero that is the one factor na nakatulong si Tatay Digong. Kasi at that time talaga,
ang judicial system natin sa Pilipinas napupolitika. Pero pagdating sa panahon ni Tatay Digong, nakokontrol ni Tatay Digong na just do your work. Ha? Pagbasihan nyo lang kung ano yung ebidensya. Pagbasihan nyo, magtrabaho kayo. Walang pamumulitika. Yun ang nakakatulong. Okay? Syempre, kung mag-aakusa sila kay Bong Revilla at that time na wala namang sapat na ebidensya, di syempre sa korte na patas, walang bias, makakalabas talaga si Bong Revilla kasi walang sapat na ebidensya. Parang ganun po ang mga general ko na lang po yung yung sitwasyon. I don't want to go into details about this kasi po kaso yun eh. Mahirap na kung maggaling-galingan tayo diyan sa issue. Basta in general pasalamat sila sa Duterte administration na patas lang sila magdesisyon. Okay? So, yan ang paniniwala ko na kaya hindi sila pumirma. Para na ring may utang na loob sila dito sa mga Duterte kaya they are not for impeachment kay VP Sara. Ang tanong, iboto ba natin ang mga Revilla? Okay? Sa mga constituents ng mga mga kamag-anak ni Bong Revilla, hindi ako magmamagaling diyan kasi hindi ko naman alam kung ano ang nagawa nitong mga Revilla na ito sa kanilang lugar, okay? Pero dito kay Bong Revilla, kung tatanungin niyo ako kung iboboto ko ba siya o hindi ko siya iboboto. Okay? For the reason, number one, wala naman sigurong klarong batas na nagawa itong si Revilla na nag-impact sa atin sa bansang Pilipinas. Yun ang una. Pangalawa, nakaka-discourage rin na doon siya kumampi sa alyansa ng pagbabago, yung kay Bagoong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Ayaw naman natin yung mga prinsipyo ng Marcos administration. Di syempre, yan ang mga dahilan ko na hindi ko iboboto si Bong Revilla. Okay? Pero, nagpapasalamat pa rin tayo na I believe itong mga taong ito sa pagdating ng impeachment trial ni VP Sara, fair naman kayo. Yun lang ang panawagan namin Fair kayo. Especially ikaw, Bong Revilla, kapag manalo ka. Fair ka lang sa impeachment trial ni VP Sara. Okay? Kasi I believe na malaki pa rin ang inyong respeto sa mga Duterte dahil sa ginagawa niyo ng mga Duterte kay Bong Revilla. Okay? Okay, so yun po ang aking opinion dyan. Bahala na kayo kung iboto nyo, hindi nyo iboto yan si Bong Revilla, basta yun yung opinion ko patungkol dyan. Okay? Kasi sabi dito, matapos isumite ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, napag-alaman na ang 3 kongresistang miyembro ng pamilyang Revilla ang hindi pumirma sa naturang impeachment complaint. Yan ang sabi. Martin Romualdez, anong masasabi mo dito? Yung 3 solon, At Bongbong Marcos, anong masasabi mo kay Bong Revilla? Okay.